Papunta naman po tayo mga kababayan dito habang nagpaplano etong si Fiona kung paano maisasagawa nila yung maaga nilang pangangampanya. Makikita nyo mga kababayan na nag-post etong si Boss Dede. At ang sabi ni Boss Dede dito mga kababayan, eto raw. Dito inilahad ang mga sekretong galawan. Off-cam kwentuhan with BP Sara. In fairness, sa napiling BP ni Inday Sara sa 2028, magaling sa magaling. Yan yung sabi dito mga kababayan ni Boss Dede. Pero gaya nga ng sabi ko habang nagpaplano sila kung paano pababagsakin ang gobyerno ni PBBM at kung paano maagang makakapangampanya, ganito naman po ang ginagawa ng ating mahal na presidente. Pakinggan nyo mga kababayan. Kasi kanina di ba nagkaroon ng pagkikita yung mga mayors mga kababayan dyan po sa Malacanang. And then para i-discuss kung ano pa yung maitutulong ng national government sa mga local government. So ngayon ito, pakinggan nyo. Today, this administration launches sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang, an initiative anchored on the principle that our local government must be empowered to respond to the needs of the people. Tama! Bilang local chief executive, kayo ang unang nakakaramdam ng problema at unang nakakarinig ng mga hinaing. Dahil kayo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago. Tama, kasi mga kababayan, ganito lang naman yan eh. Maliwanag yung sinabi ng presidente dyan na sa mga local executive nagsisimula yung pagbabago katulad ng mga mayors at mga kongresista sa inyong mga district. Ngayon mga kababayan, di ba sinasabi nung iba, lalo na yung mga DD-shit na katulad ni Porky Drill, sabi niya, sinasabi ng mga DD-shit na ito na bakit daw sa panahon ni PBBM, ang dami daw nagsibalikan daw yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na bato. Ngayon, nasagot ko naman dyan, kaya nga kayo nagluklok ng mga mayor, ng mga congressman para pagsilbihan kayo sa mga lungsod ninyo at sa mga distrito ninyo. Ngayon, kung may mga ganyan at hindi nasusolusyonan ng mga mayor ninyo o di magluklo kayo ng mas maayos na mayor, hindi naman pwedeng lahat ng kasalanan mga kababayan ay ibabato natin sa presidente. Kung sa Davao City nga, kita nyo may mga gumagamit pa rin ng ipinagbabawal na bato dyan. Ibig sabihin, hindi natatakot sa mga Duterte at wala talagang kamay na bakal itong mga Duterte pagdating sa mga ganyan. Di po ba mga kababayan? Kaya nga ngayon maliwanag yung sinabi dito ni PBBM. Ang unang nakakaramdam ng problema sa kanilang mga lungsod ay yung mga local executive, yung mga mayor at mga kongresista mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. For more than 3 decades, the Local Government Support Fund or LGSF, aside from the national tax allocation, has... Sabi dito ni Ma'am Cipriana Muring. Ay nako, Sir Jake Magnus, hintayin nyo na lamang ang pagbagsak ninyo. Alam mo ma'am, baka magulat ka. Ikaw ang biglang bumagsak dyan sa kinatatayuan mo ma'am. Kasi masama yung naghahangad ka ng pagbagsak ng iba. Kita nyo ba nung pinaghangad ninyo na si PBBM bawian ng buhay? O sino ba yung tinamaan nung panalangin at paghahangad ninyo? Di ba yung kapatid ni dating Pangulong Duterte? Di ba nung sinabi ninyo na si PBBM sana bawian ng buhay? Nung nabalita, naglabas pa nga kayo ng mga peking medical report na kung saan inamin mismo ni Jack Aragota na kahit mali na ipinost pa rin niya. Di ba sa paghahangad yun ng ganon, kanino ba tumama? Di ba doon sa kapatid ni dating Pangulong Duterte? Anyway, tuloy pa natin. Served as the bridge. Kaya masama yan ma'am, naghahangad ka ng pagbagsak ng iba. Baka sa inyo tumama yan. Kung hindi man sa'yo, baka sa miyembro ng pamilya mo. Ingat ka. Between national and government and local community. National and local government and local community. Ang mga proyektong pinondohan ng LGSF ay agarang naghatid ng suporta at ginhawa sa ating mga kababayan. Ilan sa mga ito, ang pagsemento ng Farm to Market Road, halimbawa sa Barangay Putlan, sa Nueva Ecija. Ang pagsasagawa ng school building sa Kamuning Elementary School sa Kamsur. Nakapaghatid din tayo ng kuryente gamit ang renewable energy sa Barangay Sayon at sa Agusan del Sur. At napaayos natin ang gigagwit na waterways system sa Surigao del Norte. However, in the past, it worked mainly as, shall we say, a demand-driven system. Inilalabas... sabi dito ni Cipriana Namuring, okay lang kung babagsak ako. Basta ang pinaniniwalaan kong mga namumuno
sa bansa natin ay hindi kurakot. So pinaniniwalaan mong hindi kurakot si Sara Duterte. At pinaniniwalaan mo na yung sinabi ni Robin Padilla na walang korupsyon na ginawa itong si Sara Duterte. Ganun po ba? Ha? Ganun ba? Paano kung basahin ko to? 73.28 million confidential funds ni BP Sara pinasosoli ng COA. Pinababalik ng COA. Bakit pinababalik ng COA? Ito basahin ko sa iyo Inatasan ng Commission on Audit COA si Vice President Sara Duterte na isaoli o ibalik ang 73.28 million na bahagi ng 125 million confidential funds na ginasta ng tanggapan nito sa loob ng 11 araw noong Disyembre 2022 dahil ang nasabing item ay itinuturing na disallowed fund sa ilalim ng regulasyon ng pamahalaan. Ang COA's notice of disallowance na may petsang Agosto 8, 2024 ay nabunyag sa budget hearing ng House Committee on Appropriation sa panukalang 2 bilyong mahigit na pondo ng tanggapan ni Sara para po sa 2025. Ngayon mga kababayan, yung 125 million pesos ay ginasta sa loob ng 11 araw. At dahil po dyan mga kababayan, nakita po ng COA na may mali po sa paggasta ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga inatasan si Sara Duterte mga kababayan na ibalik yung 73.28 million confidential funds na ni Sara Duterte, mga kababayan, or bahagi ng 125 million pesos. So ngayon, ang tanong ko kay Ma'am nasan yon? Kay Ma'am Cipriana Namuring, willing mo ba tanggapin na bumagsak ka dahil sa pagiging bobo mo? Hindi, tanong ko lang naman. Anyway, tuloy pa natin. Lamang ang pondo kapag ang lokal na pamahalaan ay nakapag-submit ng lahat ng requirement para sa panukalang proyekto. Hindi maikaila na minsan mahirap at mabagal ang proseso, kung minsan pa nawawala yung request. Lalo na sa mga maliliit at malalayong mga LGU. Nakakagulat, nawawala yung request. Bakit kaya yun? Yan di ba mga kababayan? Kita nyo, may binanggit dyan si Presidente, nawawala yung request. Nawawala yung request ng mga kababayang Pilipino po natin sa mga LGU. Diba? Kasi totoo talaga yan, nangyayari po talaga yan mga kababayan. Nangyayari po talaga yan, kaya nga siguro nasasabi ni Sara Duterte na minsan pag humihingi daw po ng tulong kay PBBM, ganyan-ganyan, etc. Kasi nga mga kababayan, kahit kay Sara Duterte, hindi po niya nagagawa ng tama. Kumbaga, yung kasalanan niya ay nililipat niya na lamang sa presidente. Kasi kung sa local executive pa nga lang may ganyan na kung saan kapag ka nag-request yung mga kababayan Pilipino po natin ay nawawala, natural pagdating sa taas, meron din pong ganyan. At hindi natin pwedeng isisiyan sa presidente. Kaya notice ko at natutukan ang mga problemang ito. Nagsagawa tayo ng malawakang konsultasyon. Sabi ni Cipriana Namuring, Marcos kami Sir Magno sa panahon ni Ferdinand Marcos Senior kasi walang bisyo yun. Wala namang bisyo si PBBM inakusahan nyo lang na may bisyo. Kasama ang Union of Local, ang ULAP, the League of Municipalities of the Philippines, League of Cities ng buong Pilipinas, upang tukuyin kung anong mga hakbang ang kailangan natin gawin. Una, tinaasan natin na mahigit 30 sabi, napasukan tayo ng homo, Boss Jake. Hindi, okay lang. At least sinasagot natin yung comment nila. Hindi naman pwede mga kababayan na palalampasin natin yan. Kasi biruin nyo, wala daw bisyo si former President Ferdinand Marcos Sr. At parang gustong palabasin si PBBM meron. Kung tutuusin, wala naman talagang bisyo si PBBM. Nilagyan lang nila ng bisyo. Kaya nga, yan yung inaakusan nila kay PBBM kasi sinasakyan nila yung sinabi ni Digong. Mas naniniwala sila kay Digong kaysa po sa mga Marcos. So hindi ka Marcos loyalist na matatawag niyan. DD shit ka kung ganon. 4 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Kaya sa kabuuan nito, umabot na ang pondong yan sa halos 58 bilyong piso. Pinakamataas sa buong kasaysayan ng LGSF. Bukod pa riyan, pinabilis at pinadiretso na natin ang pagdating ng LGFF sa bawat lokal na pamahalaan.
Ginawa namin to dahil sa pagkilala na ang pangangailangan ng tao, gaano man kaliit o gaano kalaki, ay hindi pa nag-aantay pa. Upang matiyak na ang bawat sentimo ng pondo ay malinaw ang direksyon, nagtakda tayo ng mga prioridad na programa na magpapalakas ng ating mga sektor. Tama. Sa usaping pagkain, mula sa LGSF, mamamahagi tayo na 60 kilong bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. O yan ba yung may bisyo? Naiisip yung kapakanan ng mga kababayang Pilipino natin kaysa isipin yung pangsariling interes kahit malayo pa ang 2028? Eto, tanong ko mga kababayan ngayon. Eto, tanong ko lang sino ba ang mas may bisyo? Yung iniisip yung kapakanan ng mga kababayang Pilipino natin? O mas iniisip yung sarili niya na manalo agad sa pagka-presidente sa 2028 kahit malayo pa ang 2028? O sino mas may bisyo doon, ha? Makakatanggap ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan kada taon. Sa tulong na ito, may ihahin na sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino. Tama. Mas magiging maayos ang nutrition ng ating mga kabataan at kahit papano'y gagaan ang gastusin sa araw-araw. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Sisikapin na magdagdag ng mga medical equipment upang maging mas abot kamay ang serbisyong medikal. Grabe, no? Inaasahan nating mababawasan ang pag-aalala ng mga Pilipino sa kanilang kalusugan. Kailangan na rin nating paigtingin ang ating paghahanda laban sa mga sakuna na pinalala ng climate change. Bibigyan natin ng suporta ang ating mga kababayan upang magkaroon ng multipurpose hall, sports facilities, iba pang mga pasilidad na maaaring magamit bilang evacuation center. At iba na ang disenyo nito upang kaya na kahit na gaano kalakas ang bagyo o lindol na dumating sa atin. Magsisilbi ito na lugar para sa pagkatuto, pagsasanay ng mga atleta, ligtas na mga masisilungan tuwing may sakuna. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang mapabilis ang galaw ng mga produkto, ng serbisyo at ng mga mamamayan. Makakatulong ito upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. At patuloy din natin isinasaayos ang mga water supply system at electrification project. Mababawasan ito ang pangamba ng ating mga kababayan kung saan kukuha ng malinis na tubig o kaya naman kung ligtas ba ang kanilang komunidad pagkagabi. Bahagi ng LGSF na mas malawak nating layunin na isulong ang bagong Pilipinas kung saan ang pag-unlad ay nararamdaman sa bawat rehiyon at bawat komunidad. Ngayon 2026, nai-release na ang humigit kumulang 1.19 trillion pesos na national tax allotment para sa mga LGU. Mas mataas ito ng higit 15% kumpara ng 2025. Ibig sabihin, mas kaya na ngayon ng ating mga LGU na pondohan ang mga programang kailangan ng kanilang nasasakupan. Mamayang hapon, sasaksayan din natin ang isa pang resulta ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. May ganyan ba sa panahon ni Digong? Hindi, may ganyan ba sa panahon ni Digong, mga kababayan? Wala kayong makikitang ganyan. Kasi ano ba malimit yung marinig kay Duterte? Mga PI kayo! Shoot them all! Diba? Yan yung malimit nating marinig, mga kababayan. Sa panahon po ni Digong, dadaing nang wala ng pera, hayaan na natin yung kapirasong papel na yan, ibigay na natin yung mga karagatan na yan, gawin na lang tayong probinsya ng China. Yan ang mga malimit nating marinig kay Digonggong. Hindi katulad nito, mga kababayan, na mas pinaghahandaan yung kinabukasan ng mga kababayang Pilipino po natin kaysa, alam nyo na, mga kababayan, isipin yung pangsarili niya. Kasunduong ito, mas mapapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan ng ating mga komunidad.
Nauna nang lumagda ang mga gobernador noong February 11. Ngayon naman, mga city mayor. Maisa sa katuparan lamang ang ating mga hangarin kung patuloy ang ating pagkakaisa at ang ating koordinasyon. Patuloy din nating ipinakita ang tunay na diwa ng pagiging lingkod bayan. May kakayahan, may integridad, at may malasakit sa kapwa. Tama! Ngunit ang diwa na ito ay hindi lamang para sa mga halal na opisyal. Ito ay dapat taglay sa bawat Pilipino. Kaya't umaasa ako na magiging bahagi ang lahat ng sama-samang pagsisikap para sa mas progresibo, mas maunlad at mas makatarungang lipunan. Hinihikayat ko ang lahat na makilahot upang ang mga proyekto sa inyong komunidad at maging katuwang ng pamahalaan sa pagtiyak na ang pondo ay napapakinabangan ng bawat mamamayan. Sama-sama nating itatag ang bagong Pilipinas na mas handa sa hamon, mas bukas sa oportunidad, mas maunlad para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyo at mabuhay kayong lahat. O yan, hindi katulad ni Sara Duterte nagbabasa-basa. Si Sara Duterte, mga kababayan, mag-a-announce lang, binabasa pa. Si Sara Duterte, interviewin, kailangan may script pa para makasagot. Eto mga kababayan, on the spot, nagsasalita, naglalathala ng mga plano niya para po sa mga LGU para mas madaling makatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga mga kababayan, alam nyo, sana lang yung susunod na papalit kay PBBM, marunong magpatuloy ng mga sinimula ng Marcos administration. At isa pa mga kababayan, syempre, dapat may utak din. Matalino din. Hindi katulad ng mga DD-shit na nagpipretend na mga Marcos loyalist daw kuno, pero hindi naman talaga Marcos loyalist mga kababayan. O biruin nyo, nawala na. O nasa na yung mga nagko-comment dyan. O ganyan dapat kasi mga kababayan sinasagot natin para maliwanagan. Mahirap naman na palalampasin nyo na lang na kung ano-ano ang sinasabi pero mali-mali naman. 'Di ba mga kababayan? Sasabihin ba naman mas gusto daw nila yung hindi kurap? Maliwanag naman na kurap talaga si Sara Duterte. Hindi nga ibalik. Ayaw nga niya ibalik yung 73.28 million pesos, kaya nga lumalaban pa rin siya hanggang ngayon sa Korte Suprema mga kababayan. Kasi ayaw niyang ibalik yung 73.28. Sa bagay, paano nga naman niya ibabalik yun kung wala na? Kung nagasta na mga kababayan o naitago na? Di po ba? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang komento ninyo mga kababayan hingil po dito sa habang nagpaplano itong si Sara Duterte para manalo sa 2028, ang presidente naman ay nagpaplano kasama itong mga mayors mga kababayan kung paano tutulungan yung mga local government na maisaayos ang pamumuhay ng mga kababayang Pilipino po natin. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.